At this point, ladies and gentlemen, let us hear the message of our guests of honor and speaker, Brother Daniel S. Rason, overall servant, members, Church of God International. Magandang umaga po. You may take your seats. Maraming salamat po. General Pawit, General Andarino, Colonel Zebore, at sa inyo pong lahat, sa ating pong mga kagawad ng pambansang pulisya dito po sa inyong region. Una po, pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. At isang magandang umaga, maupay nga aga sa inyong tanan. Kami po ay natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon sa mabuting pagkakataon that we have today. This is not our first time. Hindi po ito yung aming unang pagkakataon that we are faced with the uniformed personnel ng ating pong mga pambansang pulisya. Recently, nanggaling din po kami sa Pro-5 at sa iba pa pong mga rehiyon. Sa layunin po na amin pong maiparating din ang aming pagpapasalamat, hindi lamang upang magpasimula ng isang panibagong pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan. Kung hindi kasabay po nito ay ang aming ding pagkilala sa inyo pong kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino. Alam po namin na maraming iba't ibang mga balita na kung minsan alam naman natin ang maraming nababalita ay yung hindi magagandang balita. Subalit yung magandang balita ay madalas po na natatabunan. Kaya kami naman po sa UNTV at sa MCGI, ang ibig naming dalhin palagi ay ang magandang balita sa ating mga kababayan. Ang isang magandang balita din po na ibig naming maiparating sa ating mga kapwa-tao ay ang malaking kontribusyon ng ating pong pambansang pulisya sa kapayapaan, katahimikan, at sa kaunlaran ng ating bayan. Madalas ko pong naikukwento sa iba't ibang mga lugar na aking pinupuntahan. There was a time in Brazil that they had this rally boycott of their national police. Sa loob po ng isang maghapon, napakaraming mga pinasok na mga groceries, malls, niloot. Naglabasan po ang maraming mga kriminal dahil walang mga pulis. Sabi nga po nila, when the cat is away, the mouse will play. Kaya po, when the police are away, the criminals will play. Kaya po, ibig naming maiparating na sa bawat gabi ng pagtulog ng isang Pilipino ng mapayapa, sa bawat paglakad niya sa kalsada ng ligtas, sa bawat pagpunta niya sa kanyang destinasyon na nakakarating siya ng maluwalhati. Bahagi po nito ay ang pagiging instrumento ng ating mga kagawad ng pambansang pulisya dahil sa kanilang presensya sa ating komunidad. At yun po ay tinatanaw namin isang utang na loob sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ang aming pong ang guide po namin sa MCGI, maging sa UN Television, ay yung guidance na sinasabi po ng Panginoon. At yun ang isa sa aming panuntunang laging pinangahawakan. Ang sabi nga po doon sa 6:23 ng Proverbs, isang bagay po na aming pinaniniwalaan, yung utos. The commandment is a lamp, and the law is light. And the fruits of instruction are the way of life.
Ang utos, ang sabi po dyan, ay tanglaw. Ang kautusan ay liwanag. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Kaya po yung kautusan ng Diyos ang amin pong gustong sundin sa aming buhay para huwag kaming mawala sa liwanag. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesus doon sa 8:12 ng John, ang sabi po doon sa 8 at 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Sabi niya sa Tagalog, pwede bang sa Bisaya, paano ba yun sa salita nila dito? Busa, Jesus nagyakan liwat haira, nga nasiri. Ako amuan kalamraghan kalibutan. Ang nasunod ha ako, diri maglalakat ha kasisidman, kundi may kalamraganhan kinabuhi. Pasensya na po kayo kung hindi ko nasabi ng tama. Siguro meron din namang hindi talaga po mga Bisaya dito, pero matagal ko na po na gustong mag-aral ng Bisaya. Pero dili ko makasabot. Ang sabi po ng ating Panginoon, yung sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. At yung ilaw po na yon ng ating kabuhayan ay dapat na magliwanag. Kaya nga sabi niya doon sa 5:16 ng Matthew, sa 5, lumiwanag na gayon, or let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yung liwanag na daladala ng isang taong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay nakikita sa kanyang kabuhayan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Subalit, kung minsan po ang hindi nakikita ay ang kabutihang dapat na gawin sa lahat. Minsan nagiging selective ang tao. Kung minsan kung sino lang yung gusto niyang gawa ng mabuti, kung sino lang yung malapit sa kanya, o kaya kung sino lang yung mga kaalyado nila, kung minsan kung sino yung mga kapartido nila, yun lang ang may budget. Kung sino yung hindi nila kapartido, naiipit ang budget. Pero hindi po yun ang direksyon ng sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi po doon sa Santiago 2 at 1, kung tunay na tayo ay mayroong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kaluwalhatian, huwag magtatangi sa mga tao. Kaya po, sinabi din ni St. Paul doon sa 6:10 ng Galatians, samantalang tayo ay mayroong pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Ibig sabihin po nung gagawin nating mabuti, walang diskriminasyon sa lahat. Regardless of religion, regardless of political affiliation, regardless of color, race, huwag tayong mamimili ng gagawa natin ng mabuti. Kaya po kami sa UNTV, sa MCGI, ang members ng Church of God International, hindi po namin itinatanong ano ba ang religion mo. Pagka hindi ka namin kasama sa religion, hindi ka makakapag-avail ng aming medical mission. Tinatanong nga ako ni General Pawit, yung po bang mga empleyado sa UNTV, puro mga members ng MCGI? Sabi ko, hindi po. Dahil welcome po sa amin kahit hindi namin kasama sa aming pananampalataya.
Alam niyo po ang prinsipyo, ang sabi, huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kung tayo ay hindi dapat gumanti ng masama sa masama, huwag tayong gaganti ng alipusta sa nang-aalipusta sa atin. Lalo naman yung hindi naman gumagawa ng masama sa atin. Kung iibig tayo maging sa ating mga kaaway, lalo namang dapat nating ibigin yung mga hindi naman natin kaaway. Kaya po kami po ay nakahanda sa tulong at awa ng Panginoon. Ang MCGI po, saan man kayong dako ng mundo pumunta na mayroong chapter ng MCGI, kung meron po kaming maitutulong, kayo po ay welcome sa anumang paraan, maaari po kaming makatulong sa inyo. As a matter of fact, dito po sa atin sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, meron po tayong 3 mobile dental and optical clinic that goes around the country. Yun pong mobile dental and optical clinic na yan ay nagsiservisyo sa ating mga kapwa-tao. Naging station po yan sa iba-ibang lugar. Meron pong naka-assign sa Luzon, meron pong naka-assign sa Visayas at ganoon din po sa Mindanao. I just do not know kung saan-saan na dito sa bahagi ng Kabisayaan nakarating, pero marami na rin pong bahagi ng Kabisayaan narating ng ating mobile dental and optical clinic. Masasabi niyo po sa inyong mga mahal sa buhay, mga kakilala, pag nakita niyo po yun na nakaparada sa isang lugar, lapit lang po kayo, meron kayong libreng bunot, may libreng postiso, may libreng salamin, may libre pong mga serbisyong dental at optical na maaari po kayong mai-avail. At hindi po tatanungin sa inyo, member ba kayo ng MCGI? Hindi po. Kahit ano pa po ang inyong religion, maaari po kayong makapag-avail ng libreng servisyo. At yun po ang dala namin sa inyo today bilang bahagi ng aming pagpapasalamat sa atin pong mga kagawad ng pambansang pulisya. Sabi namin, madalas kayo ang nasa field kayo, pero naiiwan ninyo yung pamilya ninyo. Madalas kayo ang nagbabantay sa bahay ng ibang mga tao, pero naiiwan ninyo yung pamilya ninyo. This time, sabi po namin, to start our memorandum of understanding or agreement today, gusto naman namin pong mapasimulan na kayo at ang inyong mga pamilya ang amin muna po na mapagsilbihan sa pamamagitan ng medical mission. That's why we have our medical mission today. At sa atin po namang medical mission, libre naman po pati na yung kaunting pangtawid gutom. The same thing that we do sa National Capital Region, meron po tayong transient home doon. At every Friday, we have our medical mission which is open to everybody. At habang naghihintay sila, may libre ng pang-almusal hanggang abuti ng tanghalian yung iba at may libre na rin pong gamot. And that's the same thing that we are doing here in your place today. Meron po tayong kaunting gamot kung ano yung sasabihin ng doktor na inyong problema at kung ano man po yung ating maitutulong pa. Mayroon po kaming ipinapamigay din ng mga libreng wheelchair. Sana hindi nyo kailangan. Kasi ang ibig sabihin, pag kailangan nyo ng wheelchair, hindi kayo makalakad. Pero kung kailangan po ninyo talaga, o kaya sa inyo po, mga immediate family may nangangailangan, kung hindi man sasapat yung aming dala today, palista nyo lang po yung inyong mga pangalan and we will deliver it to your doorstep. Hindi lang po wheelchair, meron pong nebulizer doon sa mga medyo may problema po sa merong asthma, yung mga asthmatic. Minsan po kasi napansin namin sa iba-ibang mga barangay, naghahati-hati sila ng paggamit ng nebulizer. Kaya po, nawawala naman po ang kanilang asthma for a while. Kaya lang, nagkaka-COVID naman sila. Dahil nagkakapasa-pasahan na lang yung kanilang gamit. Kaya po, ibig namin na sa isang maliit na paraan, makatulong sa mga talagang nangangailangan. Kaya po, available din po yung ating mga nebulizers. Ganun din po yung tungkod, yung saklay, yung walker.
And kagaya po nung nakikita niyo dito sa harapan, may choice kayo ng four legs at meron naman yung single lang at meron pong wheelchair tayo dyan, nebulizer. At kung hindi po sasapat yung dala namin na nandito ngayon, kagaya po ng ating pinapasimulan ngayon, ito po ay gusto naming magawa ng patuluyan at gusto naming mauna sa inyo, and we would like to do this regularly as well, kung ano man po yung aming maaaring maipagsilbi sa ating mga miyembro ng pambansang pulisya dito sa inyong rehiyon at sa inyo pong pamilya. Bago naman tayo bumaba at pumunta din sa pamilya ng iba at sa mga komunidad na atin po namang pinangangasiwaan. With that, gusto lang po namin maiparating sa inyo, ano ang aming pinanggagalingan? Why do we do all of these things? Dahil po, naniniwala kami na ito ay obligasyon sa harap ng Panginoon. Ang sabi po, dumadami daw ang mga religious organizations, which is true. Kaya lang, the irony of it, sa pagdami ng mga religious organizations, marami rin nag-aaway-away. Kasi makikita mo minsan yung mga religious people, sila yung nag-aaway-away. Kasi nag-aagawan ng miyembro. Hindi po siguro yun ang dapat na gawin natin. Kung hindi, ang dapat natin gawin ay maipadama natin kung ano ba yung totoong relihiyon. Alam niyo po, may sinasabi kasing totoong relihiyon. Kung meron sa inyong hindi naniniwala sa relihiyon, kung naniniwala po kayo sa Biblia, nasa Biblia po yun. Ang sabi dun sa 127 po ng Santiago o ng James, ang dalisay at tunay na relihiyon, yung dalisay na relihiyon, walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila, ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kaya po, part ng isang totoong relihiyon, yung paglingap sa kapwa-tao. Dahil yan po ang dalisay na relihiyon na mas maganda kung ating pong pagsisikapang magawa. Dahil sabi po dun sa 1:17 ng Isaias, ang sabi po dun, matuto kayo magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Lahat po na ito ay esensya ng pagkilala doon sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman tayo nandito sa mundo para sa sarili lang natin. Kinakanta pa nga natin yun, di ba? Siguro familiar kayo doon. Sabi pa ng kanta natin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pero sana hindi maging kanta lang yun. Kagaya ng kinakanta rin natin, nadidinig natin pag dumadating na po yung buwan ng Disyembre, ang sabi, pag ang pag-ibig ang siyang naghari, ano ang katugtong po? Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Pero ang nagiging problema, hindi po pag-ibig ang naghahari. Kaya yun ang dapat na maghari. Sabi po doon sa 3:15 ng Colossians, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Kaya po yung paghahari ng kapayapaan sa ating mga puso, paghahari ng pag-ibig sa atin. At alam nyo kung anong klaseng pag-ibig ho? Ang sabi doon sa 1 John 3:18, pumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Madali po kasing sabihin ngayon, para bang naging 2-5 na lang nung salitang I love you. Pero the true essence ng pagmamahal at ng pag-ibig na dapat na maipakita natin ay hindi po sa salita, kung hindi sa gawa.
Dahil yun din ang sabi ng ating Panginoong Jesus doon sa 13:34-35 ng John. Ang sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Pero anong klaseng pag-ibig? Sabi nga po, pag-ibig hindi sa bibig, hindi sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. And how do we do that? Ang sabi po doon sa 17, kung ang sino man sa inyo may pag-aari sa sanglibutan, nakikita yung kanyang kapatid nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Magsiibig kayo sa gawa at katotohanan. Kaya po, yun ang ating gustong magawa. Sa ganito, hindi man kayo nagsasabi, siguro wala naman pong nagsabi sa amin kasi na sa inyong pamilya, sa inyong sambahayan, meron din naman kayong mga pangangailangan. Pero nalalaman po naman natin yun. Kung may magagawa tayo, huwag nating ipagkakait ang mabuti. At sabi po sa 3:27 ng Proverbs, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Anumang mabuti na pwede nating magawa, if it is within our power, let us do it. Kaya po, sa ganitong maliit na paraan, salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na yung mabuting alam namin na magawa ay magawa naman namin sa inyo. Hindi po para ipautang na loob sa inyo. Wala po kayong aalalahanin, hindi po kami nanghihingi ng anumang kapalit. Una po, sa amin naman ay inaaralan kami na laging maging masunurin sa batas. Kaya po kahit sa maliit na bagay lang, ayaw naming mag-jaywalking. Ayaw naming isang araw makikita ninyo kami at pagkatapos uhulihin ninyo kami dahil lumalabag kami sa batas. Hindi po. Gusto namin maging katulong po ninyo kami sa pagsunod doon sa batas na inyong ipinagulong. Kaya pagdamutan po ninyo sa araw na ito, ang aming munting nakakayanan, alay po namin sa inyo at sa inyong pamilya. As a matter of fact, ngayon po ay ongoing na. Yun pong ating, meron po tayong mga kasamang doktor dyan. May kasama na din po tayong mga lawyers dun sa mga may problema po na gustong ikonsulta sa mga abogado. I hope wala naman ditong mga nasa IAS ngayon o may mga kaso. But just the same, kung meron pong yung mga families natin, meron po kayong concern sa legal concern, meron po tayong mga kasama ding lawyers, yan po ay all-in-one na Meron na din po tayong pinapamigay na gamot at kung ano man po yung iba pang may pagsisilbi po natin. Ang araw po na ito ay araw para po sa inyo bilang pasimula ng ating pong pagtutulong-tulong na sama-sama na umabot sa ating mga kapwa-tao. Again, General Bawid, thank you so much sa ating pong lahat ng mga kagawad ng pulisya. We really appreciate ang inyo pong pagtanggap sa amin. Uulitin ko po, saan mang panig ng mundo, mayroon kayong makikitang chapter ng MCGI, ng UNTV, welcome po kayo. Ito po ay para sa inyo. At sa huli, mananatili po na sa Diyos ang karangalan at kapurihan magpakailanman. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you so much. Once again, that was Brother Daniel S. Rason, the overall servant, Members Church of God International.